Hindi kayo pupunta rito na wala kayong nakitang possible customer doon. Si ma'am, hindi yan magko-compute ng ganyan kung wala yan nakitang potential customer niya. Sa kontrata po natin, pag late ako, everyday I will pay you 5%. Protected din kayo na hindi ako pwedeng ma-delay according to our contract. Yung mga lugar po na malalakas ang turismo, yan po ang malalakas na negosyo. Water station, laundry, yelo. Papunta-punta ako sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. I'm getting ideas, concept, and studying pa rin doon. Yung water station, ma'am, yan ang kasanayang tawag sa atin. But actually, mini planta yun. Pag nag-upgrade ka, napapamahal ka. Compare sa binili mo ng isang buo na diretso yung package. Kayo po dito na nandito ngayon, nakikinig kayo atentibo eh. Hindi nga makasulat si ma'am eh. Kaya, Tsaka ako po, kita nyo naman, videos namin, raw po yun eh. Whatever that comes to my heart at kung ano yung tanong nyo, yun lang po yung sasagutin natin. Yung yellow natin, ayun na. Sabi ko nga sa'yo, ganun din ma'am, same thing. Ang yellow natin, kapag mag-start ka ng maliit, syempre maliit din ang balik. Kapag ka 1 tonner pataas, yun ang pinag-uusapan talaga natin ng negosyo. Pang mini ice plant na po yan. Tawag ko dyan, mini ice plant pa lang. But I have some customers like in Ilocos, bumili sila parang ganito. Napadami po siya na biling ganyan eh. 8 na tagkakalahating tonelada. Eh kumikita naman po. May yeluhan po ito eh. Pero ito po yung maliit, small scales of ice to. Pero sabi ko nga, meron din kami from smallest to biggest. Ano po ba ang hanap? Pero sabi ko nga, kung kayo mag-start ng negosyong yelo, doon tayo sa 1 tonner pataas. Yun to talaga pang negosyo. Tsaka ito kasi mabibiting ka dito sa laki ng demand ng yelo. Actually sir, ang target market, magugulat ka na lang pag meron ka ng produkto. Ang hirap po kasi na aalamin mo yung target market mo na kita mo naman ng Boracay eh. Market na yun. Mismong restaurant po, naubusan ng yelo. Kalibo pa lang. Isang apartel, isang hotel lang na makuha mo doon. Tapos, invite mo na kami niyan. Ito lang po yan, sir. Hindi kayo pupunta rito na wala kayong nakitang possible customer doon. Si ma'am, hindi yan magko-compute ng ganyan kung wala yan nakitang potential customer niya. Hindi ka pupunta rito sa gera na wala kang bala. Meron yan. Kaya nga po kayo napasugod dito eh. yun yung malaki niya, sir, yun yung 1.3. Opo, 1.6 million. 1.6. Yes. Yun po yung malalaki namin. Eh, syempre, malaking puhunan yun. 1.6 million na pinag-uusapan natin. Eh. Kailangan po namin kayong tulungan sa financial assistance. Which is, wala pong tubo. Pero kung gusto mo mangutang sa bangko, meron din naman kaming re-recommenda. Siguro something that nag-captivate sa inyo why you are interested to what we're talking about. Napansin nyo, genuine lahat ang sinasabi ko sa inyo. Eh. Wala akong binabasang script. I know what I'm talking about, ma'am. Oh, tsaka hindi lang po ako civil engineer, negosyante po ako. Kumbaga, entrepreneur of the year. Napanood ko yun pang 7 award niyo, sir, no? 8. Pang-8 na pala. 7 yung narinig ko lang. Last year pa yun, sir. Ang problema nga lang po ito, wala na pong mai-award eh. Hindi kasi wala naman pong umaabot ng 7 and 8 consecutive years. Kasi yung chairman circle, graduate na po yun eh. Kumbaga, give chance to other naman. Although hindi naman kami nalalaglag sa kanila, we are still nominated. Iba na nga po, award ko, humanitarian na. Yung company, sabi, ito na eh, reliability, established na yan eh. Mga taga-DTI, taga-banker, kausap ko pala. Mga big time. Ito, kailan nyo ba plano? Kasi syempre, kayo magbibigay sa amin ng timeline. Hindi kami magbibigay ng timeline sa inyo. Since sabi ko nga, customized po yung mga yan. At kami po, hindi talaga kami nag-i-stock ng mga makina namin. I'll be honest with you. Ayoko naman po na bobolahin ko lang kayo. Yes, may mga parting ako na ice machine, kaya lang mga meron na pong may-ari. Hindi ko pwedeng dukutin yun. Kasi may dumating dyan, for example, binigay ko sa inyo, masisira ako sa kabila. Ang point ko, ma'am, kung kailan yung timeline nyo, at least bigyan mo ako ng mga 3 to 4 months. Sa yelo po yun. Matagal to kasi ma'am, malaki. Sa atin, 1 month lang sa water refilling. Oo, 35 working days yung sa inyo, ma'am. Although kahit marami kaming pila, kung bakit matagal, customized din yung sa inyo, ma'am. So, pwede ko pang, dun din ako mag-start na mag-ano ng Yes, structure. yes. Ang kagandaan nun, ganito yan, ma'am, ang proseso. For example, nag-down kayo. So, ano na po yung makukuha nyo sa down payment ninyo? We will establish our contract. Pag na-establish na po yung contract natin, ma'am, we could do a site visit or pwede na tayong mag-send ng mga plano para ma-start nyo na po yung constructions ninyo. Tapos, yung schedule of deliveries, we will give it to
you. Sa kontrata po natin, pag late ako, everyday I will pay you 5%. Protected din kayo na hindi ako pwedeng ma-delay according to our contract. Kayo naman, ganun din. Pag kayo late, 5% din. Kaya lang, mayroon naman po kaming binibigay na consideration. Hindi naman po kami walang hiya. So, ginagawa po namin ganito, gawa po kayo ng promissory na kayo po yung nagpapa-extend ng deliveries. Kasi nangyari na po sa amin yan, binaliktad kami. Si client ang pa-extend ng pa-extend. Tapos, kami, ready naman kami anytime Kasi naka-ready na yung makina Extend ng extend, verbal lang. So, anong laban namin? Sir, according to our contract, patay. Sir, sabi niyo po sa tawag, ganito ganun talaga ma'am, sa negosyo may mapagsamantala pa rin So, sabi ko nga, kami ma'am, mabait kaming makisama sa tao, sa customer namin, kasi customer service kami. Pero, we wanted to put it on writing na kayo po ang gumawa ng promissory letter natin na i-attach ko sa kontrata na kayo po ang nagpa-extend na gantong araw nyo gustong ipa-deliver yan para hindi naman po kami mabaliktad. By doing that, hindi ko i-apply yung 5% na nakalagay sa contract kasi may pambangga ako ma'am. We do it on writing. Marami po kaming connection sa China na magko-customize niyan. Kami po ang nagsusulat kung anong pyesa ang gusto kong ilagay doon bago buuin. Pag binuo na yan, partingin ko dito. Tapos, bibili pa ako ng mga local parts dito na tatanggalin ko rin doon. Kasi as much as possible, ang gusto ko dyan, maging available sa local yung mga pyesa na nakakabit dyan. Ang China po ng mga yellow, magandang quality naman po yan. Kagaya itong mga water station ko, ang pump nito, China. Hindi mo naman pwede sabihin pangit ang pump. Ang ganda po ng mga pump ng China, hindi po sila papahuli. Dati, medyo sarado ang utak natin pag sinabi nga, China, pangit yan. Mabilis masira. Nila lifetime service warranty ko nga Kung siguro madaling masira. Depende po sa ikinakabit mo na materyales. Marami pong product kasi ang China na pangit talaga. Real talk yun. Pero ma'am, sir, kahit ang Apple, China na po yan. Nagko-cost cutting din tayo kasi ang manpower ng Asia, mas mura pa din. Hindi kami nagbebenta ng freezer, ma'am. Pero kung naghahanap po kayo, pwede namin kayong orderan para at least makatipid kayo. Hindi kami nagbebenta, pwede kayong bumili sa market. Baka isipin nyo, kikitaan ko pa kayo dun Ngayon, ganito yan. Kung namamahalan kayo sa market at kaya kong mag-order sa mga suppliers namin na ito, mas makakamura tayo ng 5,000 kada per unit, ay dito na lang tayo. Di ba? Ito, may warranty pa kasi legit yung kausap ko. Kung baga ganito lang yan, ma'am. Sige, maghanap ka ng LG na ganyan sa kahit anong SM appliances. Tingnan ko kung makakita ka. Hindi ka makakabili niyan kasi kami lang ang dealer niyan Iba yan Pang negosyo yan Lahat po ito customized. Same thing din dyan. Kasi pagka sinubstandard mo ang pyesa niyan, pwedeng magkaroon ng sunog. Gas operated po kasi ang mga laundry na yan. Maarte talaga yung pagkakabit niyan. Hindi pwedeng i-substandard yung mga pyesa. Yan ang maganda sa inyo, ma'am, sa Boracay. Sa kanya, Boracay. Kami, 13 kami. Nung napunta ako ng Boracay, meron ako nakitang mga ganyan. Yung mga lugar po na malalakas ang turismo, yan po ang malalakas na negosyo. Water station, laundry, yelo. Kaya ako, ma'am, gustong-gusto ko mag-promote ng tourism Kasi pag lumakas ang tourism, nalakas yung negosyo ko Hindi lang negosyo ko, negosyo natin. Kasi ang magbe-benefit doon, kayo din, na bumili sa akin. Pinuntahan ko, for example, Aklan. Boracay na yan, di ba? May tourism sa Aklan. Ano ba ang mga mabibili na produkto sa Aklan? Sa hotel pa lang, yelo. Mga bakasyonista, gusto nila magpa-laundry. Meron ako. Yung mga umiinom ng tubig doon, hindi naman obrang puro ganito. Gusto nila yung nakakatipid din. Bumibili ng malalaki. Yung mga nagsiswimming, nag-outing, water station. Lahat is kailangan nila. Hindi ba? Kaya pagka nag-opening ka, ma'am, nandito lang po kami. Kapag katag-araw, malakas ang water station. Ang laundry humihina. Pag tag-ulan, lalakas ang laundry, hihina ng kaunti ang water station. By doing that, leverage yung business mo. Humihina rin ng konti ng yelo pag tag-ulan. Pero ano naman ang lumalakas pag taglamig? Laundry. Coffee shop, tsaka laundry. Kaya may coffee shop din ako. Gusto nyo kape? Manscape, pasok. Pag sa kape naman, pwede ko kayong idirekta sa mga supplier mismo. Ang kape ko dito, di ba, masarap, no? Masarap, sir. Masarap. Secret. Pag sinabi ko, malalaman na nila. Kalaban mo na sila. Imported ang kape ko. Hindi nakakaba pero nakakatalino. Yeah. Hindi ka nagpapalpitate Uminom po ako Hindi nagpalpitate pero nakaka-boost ng pag-iisip. Ang kape ko kasi, freshly grind. Yung iniinom mo yan, kung mapapansin mo, kung acidic ka, hindi ka nag-a-acid. Kasi freshly grind. Ang coffee, nagiging acidic ka kapag ininom mo na grind na yung mga instant. Kasi nagiging acidic ang kape kapag matagal nang na-expose yung bean niya. From water, ice, coffee. Sabi nga ni ma'am, I know what I'm talking, ma'am, kasi
Nakukuha ko rin naman ng mga yan through experience and through travels. You cannot learn it na nakaupo ka lang dyan. That's why ako, papunta-punta ako sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. I'm getting ideas, concept, and studying pa rin doon. Although sabi mo, sige, nag-leisure ka, namamasyal ka. No, dalawa yan. Diba? Sa palagay mo, saan mo nakukuha yan? Diba sa Indonesia, meron kayong 10 pirasong kape yan na patitikim sa'yo eh. Ito yung tayo ng musang, Tibet coffee. Meron nga ako dyan, 1 kilo, di ko pa nainom eh. Kasi satisfied na ako sa kape ko sa Manscaped eh. You have to make a reservation and then we can set the site visit. We will give you building plan. We will test the water. Kumbaga, lahat po kasi yun gagawin namin. Eh siyempre, ma'am, lahat po ng trabaho na yun, hindi po libre yun eh. Although, ibabawas namin yung reservation nyo sa product, sa machine. Iba yata sa laundry, di ba? 20,000 per set po sila. Per set. O kung ilan set ang binili mo. For example, 3 set, di 60K yun. Sa eyes. 50,000. Ano yung mga gagawin? When you do a reservation map, i-customize na natin yung building para at least kung saan natin ilalagay yung makina, may plano natin maigi. Plumbing design, electrical design, yung layout, drainage, syempre kailangan nakahakap po yan. Pag sinabing hakap, naka-hazard analysis po yan para in time po na mag-a-apply kayo ng permits, hindi kayo mahirapan. Kasi yung mga hazard analysis, ma'am, may mga nade-decline po dyan. Bango. Yan ang coffee. Cheers! Sa mga requirements, sa mga kukunin namin sa permits, Yes, we will give you a list. Pero ma'am, before namin ibigay yon, syempre, as much as possible, huwag niyo munang lakarin. Kasi pag nilakad niyo na, pababalik-balikin lang din kayo. Mas maganda, pag sumugod kayo doon sa office ni Mayor, Mayor, ito na yung requirements ko eh. Ano pa ba kulang? Kumbaga, hindi ka know-how. Kasi ang nangyayari po ganito, sorry for the word, pero ito ang reality. Nag-a-apply ka ng permit, and then the municipality give you a list. Ngayon kayo naman, hindi nyo alam kung saan kukuha, of course. Siyempre, hihingan kayo ng water analysis, hihingan kayo ng water station layout, building plan, bacteriological examination, physical and chemical examination. Eh wala pa naman kayong machine. Anong ibibigay nyo? Mas maganda, pag humarap ka kay assessor, wow, may alam to, kumpleto yung requirements. Kasi kahit man ako, ma'am, kung ako ang assessor, ibinigay mo sa akin lahat ng requirements na hindi listahan, at binigay mo sa akin actual, ay matutuwa ako sa'yo kasi di mo ko pinahirapan. Pag in-assess ko yan, oy, asan yung 40-hour seminar mo? Ito na, complete na. CPR permit mo? Okay, ito na. Eh, ang daming nakalista. Asan yung building layout mo? Ito, okay na. Asan yung registration ng machine mo? Yung FDA ng machine mo, nasan? Okay na. Eh, paano kita bigyan ng FDA? Wala ka lamang makina. so kailangan unahin talaga yan. Kailangan. Kaya nga sabi ko, kami po talaga ang nauuna. Kasi kami po ang mag-a-assist sa inyo. Kami ang mag-a-comply ng mga bagay na dapat namin i-comply para kayo hindi mahirapan. Sa building permit, kayo po talaga yon. Kasi kayo po, ang required po yung title eh. Patunayan nyo sa inyo yon. Yung water station, ma'am, yun ang kasanayang tawag sa atin. But actually, mini planta yun. Water station plant. Kaya ni-required ka ni DOH na mag-seminar ka ng 40 hours kasi nagtayo ka ng planta, wala kang operational permit. Wala kang know-how kung mag-operate niyan. So, ganun po siya. Sa laundry naman, basic lang sa laundry, ma'am eh. Pag nakita nila na okay yung plumbing, okay yung fire permit mo, wala nang issue. Sanitation permit, okay na yun. Laundry, basic. Pero water station, madugo. Maraming requirements. Pero sa una lang. Tapos sa yellow, medyo mate rin. Pero madali naman i-comply. Mas pinakamahirap po talaga ngayon, water station. Hindi kami takot kahit i-canvas mo yung sa amin. Kasi we always believe na, yes, you can find the cheaper one, you can cheaper supplier, but you cannot give you the good part kasi hindi po mura ang quality eh. Kapag po lahat ng binili mo sa akin, pre-installation, wala ka babayaran. Bibili nyo lang sa amin yung mga, anything na bibilin mo sa akin, with free installation yon. Kami ang mag-warranty, kami ang mag-install. Ngayon, anything na bibilin mo sa labas at ipapakabit mo sa amin, ayun, may bayad yun. Kasi hindi namin product yun. You are requesting for an extra job ng mga staff ko, ng mga technicians ko. Kasi syempre, binabayaran ko sila. I need to compensate din yung part na yun. Lahat bibilin dito. Yeah, no extra charges. Anything na binayaran mo dito, binili mo dito, no extra charges yon. Kasi product ko yun eh. Tinangkilik mo ako eh. Imagine mo, yung 10 tanner mo, i-compare mo sa 1 tanner. Sa loob ng 1 oras, ilang yelo ang kaya mong gawin? Diba? Eh di kung kaya mong gumawa ng 1 tonelada sa loob ng 2 oras, napakalakas ng business mo nun. Diba? Lalo yung mga 30 tanner. Meron ako 30 tanner eh. Ewan ko kung nakita mo yung 30 tanner dyan. Yung 30 tanner, for example, nag-produce ng 1 tonelada sa loob ng 1 oras. Oh, saglit lang yung operation, then may benta ka na agad. 1 ton of ice. Mas tipid yun. Lahat po ng produktong binibenta ko rito is for human consumption. So technically, hindi ko pwede sabihin na hindi pwedeng inumin.
Kasi hindi kita bebentahan kung hindi pwedeng inumin. From package 1 hanggang 10 namin, lahat yan for human consumption. Kasi pang water refilling station yan. Okay na ba yung 4 or 5 lang po ako? Okay lang. Pero upgradable din ba po yung... Upgradable naman. Let's say, 6,000 lang. Mas malaki na pala yung pinoprovide kong demand niya. Mas malaki na pala. Doon ako mag-upgrade siya. Decision niyo po yun, sir. Hindi ko pwede sabihin mali yun, hindi ko pwede sabihin tama yun. Kasi sir, iyan yung mga decisions ng mga medyo takot na magnegosyo eh. Kasi ako, pag nagninegosyo ako, sir, siyempre gusto ko the best eh. Gusto ko masupplyan yung mga client ko with the best service I could give. Now, if you are really in doubt na, kaya bang supplyan itong package 4? Ito pa lang ang target market ko eh. 100 lang eh. Hanggang doon ka lang. Lahat naman po, sir, upgradable naman po yan. Kasi pyesa po yan eh. Kanya lang po, may disadvantage palagi. Baka yun lang hindi mo na-consider. Na pag ina-upgrade mo yan, napapamahal ka. Technically, magkaiba ng pyesa yan. Kaya po different packages eh. Kasi magkakaiba ng pyesa. Kumbaga ganito yan, boss. Para kang bumibili ng Land Cruiser na 2.7. Wala namang ganun, di ba? Underpower. V8 nga yan eh. Kaya nilakihan ng makina ng Toyota yan para mahilan niya yung katawan niya na malaki. Hindi mo pwedeng hanapin yung performance ng V8 engine doon sa BIOS. Kumbaga, iba pa rin yun. Kapag ang thinking mo, pag malakas lang tsaka mo i-upgrade, pwede naman yun. No doubt about it. May piyesa kami, andito kami. Pero laging may disadvantage. Lahat po ng ina-upgrade mo, napapagastos ka. Siguro pinakamagandang tanong mo, sir, ganito. Kung ang kapital ko ba, ito lang. Ano po bang machine ang kaya kong bilhin? Okay. Kaya po kami may mga packages na ginawa na para hindi ka mahirapan mag-desisyon. Ngayon, ang next question, kaya bang i-filter yung tubig ko? Kung ito lang yung kapital ko. Kaya kung purified water. Depending on the water source. Kung taga Maynila ka, kaya naman po kahit package 1 lang namin. Ano yung difference nung meron ditong one tonner siya pareho, pero magkaiba yung price niya? Nagkaiba po ng unit, pati pyesa. Po yung question ni sir kanina. Kasi ayoko naman na alas kayo, medyo may agam-agam si sir. Yung isa, 3,000 gallons per day. Magkano ang presyo? 250. Yung isa, magkano? 280 discounted. Diba? 30,000 difference. Ngayon kung mapapansin mo, can I have a brochure, ate? Ang lagi tanong natin dyan kasi ganito. Saan napunta yung 30,000 difference? Ano yung binayaran nyo sa 30,000? Sabi ko nga kay sir, pag nag-upgrade ka, napapamahal ka. Compare sa binili mo ng isang buo na diretso yung package. Sir, ito yung package 4 na gusto mo. Maganda yan, sir. No doubt, hindi ko naman nabibenta kung pangit. Ngayon, sir, ito, 250K. Ngayon, ito yung itsura, sir. Tandaan mo itsura, ha? Lipat ko dito. Ito naka-double. Sir, tatanggalin ko to. Tapos tatanggalin ko yung isang nakahiga dito. Yun na yung package 4 mo. Tingnan mo kung gaano kalaki na wala. Laki, di ba? Sir, explain ko sa iyo yung nawala. Itong isang membrane nito, nagkakahalaga ito ng 35,000 pesos. Sir, isa pa lang yan, ha? Sir, itong frame na to, mahal din to. Yung membrane, sir, niyan, anong function niya, sir? Yan? Ito po yung capacity niyan. Okay. Double. 6,000 gallons output rate niyan. Tapos may frame ka pa dito na mas malaki. Nakabukod po yung control center niya sa monitoring center. Ngayon, sir, magkano difference? 30,000. 3,000. Sa 30,000 difference mo, boss, sinacrifice mo itong buong to. 30,000 lang ang difference. So, up to you. Sa akin, sir, gusto kita bentahan kung ano yung gusto mo na pasok sa budget mo. Pero, sir, sabi ko nga sa'yo kanina, kung kaya mong i-upgrade ng konti, go for this. Pero, siyempre, hindi kita mapipilit, dito ka na lang. Ngayon, pag lumakas, edi i-upgrade mo na lang. Tama ha to. Sinabi ko naman sa'yo kung saan napunta yung pera mo. Ngayon, gusto mo umangat dito? I-explain ko pa ba yung difference niyan? Sige, sir. Ano? Sige, explain ko na rin. Explain ko na rin, sir. No? Ito, mapapansin mo, double, di ba? Opo. Ito, compact design. Design ko to, design ni Mrs. to. So, itong design ni Mrs. ko, naka-double din yan, 1, 2. Pero, sir, parehong dalawa ang membrane niya. Dalawa pares. Magkano ang difference ito at saka ito? 30,000 lang din. Ngayon, bilangan mo naman to. 1, 2, 3. Ito, sir. 1, 2, 3, 4. Sir, dito, pag bumibili ka sa akin ng package, hindi lang dahil nagmamahal, dinadagdagan namin ng pyesa. So ito, dumami. 4, 3, double membrane. Yung control center, mas high-tech compare dito. Mas malaki ang frame. Compact design. So, sa halagang 30,000 mo, sir, binili mo yung isang ganito. Na ang halaga nito, pag binili mo sa amin, 45,000. Ito pa lang, isang tube pa lang ngayon. 45,000 ang halaga sa amin nun. Pag bibili mo. Kahit bumili ka sa SM, meron sila. 45K yun. Wala pang laman si SM. Ako meron laman. Yun ang difference, di ba? May laman, may installation and everything. Kayo mag-install doon. Binili mo yung isang buo nun, magkano ng difference? Kung sa labas mo bibilin, mas mahal. Sa akin mo bibilin, mas mura. Okay, 45K. Magkano ang difference? 30.
30K lang. So nakukonvince ko kayo, di ba? Kasi, kaya kita nakukonvince kasi alam nyo kung saan napupunta yung pera nyo. Kumbaga, pag pala dinagdagan ko ng budget ko, magiging ganito. Kumbaga, boss, kahit anong bilhin nyo po dyan, okay lang sa akin. Kasi nabilhan, nakabenta ako eh. Pero, syempre, I want you to get the best. Dahil gusto kong makuha mo yung the best, papautahin kita ng walang tubo just to give you the best machine na kaya kong ibigay. Sir, ito, naka full automatic head to. Meaning to say, ito marunong maligo mag-isa. Marunong siya maglinis mag-isa. Marunong siya magsabon mag-isa. Kung ang hinahabol mo kasi yung discount dahil di mo kayang i-cash, boss, mas maganda utangin mo na lang yan. Kasi ito lang ang liit eh, compare sa 64,000. Meron ka bang requirement na water? Lahat po pwede sa amin. Manufacturer kami. So, technically, ma'am, kahit anong supply na tubig, pwede namin ayusin yan. Bakit may itatapon? Ang reverse osmosis technology po kasi, ma'am, kinukuha natin yung malinis, tinatapon yung marumi. Ang laundry kasi, kasya naman sa 25 square. Siyempre, lagi ang katwiran ko, the bigger, the better eh. Kung kaya mo ko bigyan ng 30 square meter, mas okay. Yung water station, mas maganda, medyo malapit sa laundry. Kasi you could multiply yung customer ng laundry by using a water station.